Walang kahit na anong comments? Ah, mahirap po. Yung iba nagsasabing wala naman, yung iba mahirap. Sige. So, discuss natin yung exam nyo, no? Kailang open ko lang yung file. Nakikita niyo yung ano, yung exam nyo? Apo. Yan mismo yung tinik nyo, tama? Apo. Okay, sige. So, isa-isahin natin. So, question number 1. A sheep blood agar plate inoculated with 0.001 ml of urine grows 70 colonies of Staphylococcus. How many colony forming units per ml of urine should be reported? Anong sinagot nyo dito? Letter B po. Okay, may nagsabing letter B. Yung iba? B po. Okay, sige, very good. So, ang tamang sagot dito is letter B. Sinong may alam ng formula kung paano natin ito kinocompute? May nakakaalala ba o hinulaan? Sige, baka wala sumasagot. Anyway. So, para ma-compute natin kung ilan yung colony forming units natin, ang ginagawa dito is minomultiply natin si 70 sa dilution factor. Pero sa case kasi natin, walang binigay na dilution factor. Ibig sabihin, walang ginawa. So, mangyayari dito ko lang sa baba ilalagay. Kailangan. Yung ginawa natin dito, 70, multiply natin sa 1. Bakit? Kasi wala tayong dilution factor na ginawa. After nyan, i-divide natin saan? Kung ilan yung inoculate natin. So sa atin, 0.001 ml. Dahil 0.001 ml yung inoculate natin, yan yung lalagay natin. So ang sagot is 70,000. So ganyan lang yung formula para computein yan. Nagets ba yung formula? Okay, sige. Walang sumasagot. Let's go. Number 2. Dark field microscopy can be best used to visualize what organism? Letter D po. Okay. Letter? Sorry? C D po. po. Okay, letter C. So, treponema pallidum mo tinatawag nating syphilis. Si syphilis, ginagamit natin dito is dark field, no? When it comes to your Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, tsaka Legionella, hindi natin sila madi-differentiate when it comes to your dark field microscopy kasi makikita lang naman natin dyan kung gram positive, gram negative sila. So sa dark field, hindi mo sila ma-visualize o ma-differentiate. Kailangan mo ng mga chemical reactions or patubuin sila sa McConkey tsaka sa um, blood agar plate. Okay, next. When cleansing the skin with alcohol and then iodine for the collection of a blood culture, the iodine should remain intact on the skin for at least how many seconds? Anong sagot dito? Any brave soul? Sige. Ikaw, Jason, anong sagot mo dito? Sir, ano po, 67. Okay, very good. 60 seconds. Usually sa lab, hindi talaga natin ginagawa to, no? Siyempre, yung nagmamadali, punta, gagawin natin
alcohol, tapos betadine, tapos linis kaagad, no, hindi natin pinapatagal. Pero in the books, sinasabi nila, dapat at least nasa skin siya for 60 seconds. So your CNA agar is used primarily for the recovery of what organism? Cystatin, novovirus, agar. Saan kaya siya ginagamit? Or CNA? Ninalin. Anong sagot mo dito? Pseudomonas po. Okay, that's sige, magandang answer yun, pero hindi yun yung sagot, no? So the answer here would be your Staphylococcus aureus. So your Staphylococcus aureus, ginagamit natin si CNA, though hindi siya ganun ka-common. Bakit? Usually na ginagamit natin for Staphylococcus? Minsan sapat na ang BAP. Kung hindi man BAP, yung ating 6% na sodium na agar. So, sa susunod, pag nakita si CNA, pwede siyang gamitin for stop kasi selective differential agar siya, no? Ang ginagamit to usually for gram-positive organisms. So, ano yung ibig sabihin na yan, no? CNA, it's Columbia nalidixic acid agar. Okay. So, next, number 5. Blood agar plates are prepared with 5% or 10% RBCs obtained from what? Ano ginagamit natin for blood agar plates? Ship po. Okay, very good. So, letter C, ship. Next. Your cycloserine cephalosporin fructose agar is used for the recovery of what organisms? Yersinia po, enterolatica. Okay, actually, si CCFA, ginagamit natin yan mostly for Clostridium difficile. So, si CCFA agar, ginagamit siya for Clostridium difficile, pero sometimes, kay Yersinia kasi ang ginagamit, ang kailangan nyo tandaan kay Yersinia would be the double pin. Okay, yun yung isa sa mga importanteng tandaan sa kanya. Ano pa, si Yersinia kasi pwede siyang magkaroon minsan ng mga swarming motility. Tsaka, ang ginagamit sa kanya usually would be, yan, usually pwedeng makonki, pero ngayon kasi ginagamit na sa kanya would be your cellobiose arginine lysine agar, no, or your CAL. Pero sa makonki, tumutubo din siya. Usually, tinitignan natin dito yung tinatawag nating double pin. Okay, next. Number 7. Biologically and industrially important fungus causing no infection in healthy humans. Ano kaya tong industrial important fungus na to na nagko-cause daw, na wala siyang cause ng infection sa tao, pero importante siya sa tao? Dok, Candida po ba? Remember, Candida opportunistic yan. So, pwede pa rin siyang mag-cause ng infection sa tao. Ito kasi no infection talaga. Sige. Tip, isa dito, ang ginagamit natin for the production of your fermented beverages such as wine, beer, cider, D, Doc. distilled. Letter? D po. D po ba? Okay, letter D. So, pag nakakita kayo ng mga ganitong question, halimbawa hindi nyo alam yung sagot, babasahin lang natin question. Sabi dito, causing no infection in healthy humans. So, hindi siya nagkakos ng kahit na anong infection. Yan. Pangit pala yan. Ito. Hindi siya nagkakos ng kahit na anong infection in healthy humans. Pag tinignan natin tong lahat, alam natin si Candida nagkakos yan ng infection. Alam natin si Coccidio nagkakos yan ng infection. Aspergillus, yes. Mucor, alam natin, di ba, nagkakos din yan. So, out of all the choices, isa lang ang alam, hindi tayo sure kung nagkakos ba siya o hindi. So, most likely, yun talaga yung sagot. Kasi most of you, for sure, hindi narinig to. Ano ba tong Saccharomyces cerevisiae? Pero, narinig nyo tong apat. At alam natin tong apat na to, dahil pinag-usapan natin siya, pathogenic siya sa humans. So, pwede nyo eliminate. Ganon din sa board exam. Kasi habang nag-aaral kayo, hindi nyo kayang kabisaduhin lahat ng 6 subjects.
Meron at meron kayong mga kalimutan, meron at meron kayong hindi matatapos. So, paano bang pwede natin gawin para makapasa pa rin? Learn how to improve your test taking skills. Kailangan based dun sa question nakakapag-eliminate kayo. Kasi once na nag-eliminate kayo, the chances of getting the right answer would also increase. Okay, next. Number 8. Associated with bacterial adhesion. Ano daw yung associated with bacterial adhesion? Anong ginagamit natin for adhesion? Dahil walang sumasagot, tawagin ko si Arnel. Dok, hindi ako sure sa sagot ko dyan, Dok. Pero classmate po ata yung sagot ko. Pero pa ako. Okay, sige. So, isa-isayin natin. Okay. So, answer dito actually is your pilus or your pilay, no? So, para saan ba itong iba to? Endospore, ginagamit siya. First is parang protection siya. Kasi remember, yung mga spores, hindi natin napapatay kaagad yan eh. Plasmid, ginagamit siya more of your DNA. Alam natin na cell membrane is the covering. At periplasm, yun yung nasa cytoplasm natin. So, syempre, kung sa cytoplasm to, hindi mo siya magagamit para makadikit. Your pilay, ito yung ginagamit natin. Usually, sa nakikita so si pilay, one of the best example for your pilay would be your Neisseria gonorrhea. No, meron siyang pilay, kaya nakaka-attach siya, nagkakos siya ng infection. Ano pa? Yung mga common na mga pathogenic bacteria na mayroon silang pilay, pwede kasi silang gamitin to first for reproduction, pwede din nila gamitin to for adhesion, especially sa mga respiratory tract natin. No, or your genitourinary tract. Next, 9. A reliable test for distinguishing Staphylococcus aureus from other Staphylococci. Ano to? So, si Staphylococcus aureus, para ma-differentiate siya sa iba, kailangan natin gamitin ng anong test? Di, Dok. Coagulase po, sir. Okay, very good. So, your coagulase test. Remember, catalase, ginagamit siya para ma-differentiate natin si staph kay strep. Optogene susceptibility, usually ginagamit natin to sa may mga capsules such as your strep pneumoniae. Oxidase test naman, dinidifferentiate natin dito based on their capability of using oxygen, no? So usually, example dito would be your Pseudomonas and other gram-negative. Next, the optogene disc is used for the identification of, nabanggit ko na to. Dok, si po ba? No, your optogene would be used for your Streptococcus pneumoniae. Tandaan, Doctor, yes. yung sa nabasa ko, Dok, ginagamit po yung Optogene para i-differentiate si S. pneumoniae tsaka si Veridans po, Dok. Yes, that's true. Pero kasi tignan natin, ang tanong dito is used for the identification of. So, ibig sabihin, pag nag-positive ka sa optogene chest, anong bacteriang ma-identify mo? So, that would be your strep pneumoniae. So, your viridans or your alpha hemolytic strep, dinidifferentiate natin siya sa strep pneumoniae using your optogene. However, itong mga alpha hemolytic streptococci na to, they're optogene negative. So, kung negative sila, technically, hindi sila makakatulong para ma-identify mo yung bacteria. Kasi lahat ng mga bacteria na walang capsule would be optogene negative. Pero, pag nag-optogene positive ka, ma-identify mo si S. pneumoniae. Na-gets? Apo, Dok. Okay. Number 11. In the optogene susceptibility test, if there is a zone of inhibition surrounding the disc following overnight incubation, the colony most likely consists of? Anong sagot natin dito? Dok? Pneumococci. Okay, very good. It's your pneumococci. Yung iba sasabihin natin, Doc, bakit hindi streptococci? Streptococcus pneumoniae din naman yan. Pero kasi remember, may mga questions sa ganito na magpapalito na there could be two answers. Actually, pwede din si streptococci kasi streptococcus pneumoniae is also a streptococci. However, pag nakita natin lahat ng choices, the best answer would still be pneumococci kasi yun yung tinatawag natin kay streptococcus pneumoniae.
So kahit dalawa yung possible ni answer, you should always choose the best na talagang siya yung magsasabi na definitive dun sa sagot natin o sa question. Okay, next, number 12. An important cause of acute exudative pharyngitis is? Sino kaya dito? Okay, walang sumasagot. So, tawagin natin si Nicole. Sir, di ko po sure pero Pyogenes po ba, sir? Okay, very good. It's your Streptococcus pyogenes. So, isa-isayin natin. Strep pneumonia, alam na natin, nag-cause siya ng pneumonia from the word itself. Staphylococcus aureus, marami siyang sakit na kinakos, possible from your food poisoning, weight, severe, papunta dun sa toxic shock syndrome. Your Streptococcus agalactiae, usually sa newborn, yan nagkakos yan ng neonatal meningitis, neonatal pneumonia. Your Streptococcus pyogenes naman, most commonly known talaga siya for your acute exudate pharyngitis. Though minsan pwede din siyang mag-cause ng tinatawag nating erysipelas and other. Okay, next. Of the 13, of the following bacteria, the most frequent cause of prosthetic heart valve infections occurring within 2 to 3 months after surgery is? Epidermidis po. Okay, very good. Epidermidis, no? Kasi remember, nakalagay prosthetic heart valve infection. So, pag nakita yan, isipin kagad si Staphylococcus epidermidis. Pag ang nakita nyo naman is IV drug user, so nagkaroon siya ng infection sa heart, endocarditis, as IV drug user siya, ang isipin naman natin would be your Staphylococcus aureus. Your Streptococcus pyogenes tsaka pneumonia, rarely associated yan with your endocarditis. Next, number 14. Children who have infections with beta hemolytic streptococci can develop what? Anong sagot nyo dito? Okay, walang nagsasalita. So, magtatawag ako. Tawagin natin si Larsen Kenneth. Sir A po, acute glomerulonephritis. Okay, very good. It's acute glomerulonephritis. Acute pyelonephritis, ang usually nagkakos nito would be your E. coli, so yung number 1. Nephrosis and chronic glomerulitis are more of immunologic usually. Yan yung mga minimal change disease, nephrotic syndrome na rarely bacteria ang nagkakos. When it comes to bacteria, it would be your Strep pyogenes. Si Strep pyogenes, ano pang kinakos niya bukod sa acute glomerulonephritis? Pwede din siya mag-cause ng rheumatic heart disease. Okay. Number 15, which of the following would best differentiate Streptococcus agalactiae from Streptococcus pyogenes? Ano kaya? Dog po, sir. Letter dog. Very good. Your hydrolysis of sodium hypurate. Okay. Remember, both your agalactiae and your pyogenes are beta hemolytic. Kung meron tayong i-differentiating factor sa kanila, one would be your hydrolysis of your sodium hypurate. Another would be your CAM test kung saan positive si Streptococcus agalactiae. Si Pyogenes kasi hindi. Another would be your bacitracin kasi sensitive si Pyogenes, resistant si agalactiae. Next, number 16. The most critical distinction between Staphylococcus aureus and other Staphylococcus, naulit naman na natin to, it's your coagulase production. Next, eye infections with acanthamoeba have most likely been traced to what? Eye infections with... Letter D po. Okay, very good. Use of contaminated lens care solutions. Doc, bakit hindi yung use of hard contact lenses? Kasi, doon pa rin yung word na contact lenses. Hindi kasi contaminated yan eh.
So the best answer would be till your contaminated lenses, especially yung mga solutions. Kasi doon tumutubo yung mga bacteria natin. Swimming, not really. Though pwede siyang mag-cause ng tinatawag natin mga primary amoebic meningoencephalitis with your Naegleria fowleri, pero hindi siya kantamibang related doon. Si Acanthamoeba pwede ba pumunta sa utak? Yes, it can cause your granulomatous meningoencephalitis, pero sa mga immunocompromised yun. Sa mga healthy individuals, it's your amoebic keratitis. Next, number 18. A 45-year-old hunter developed fever, myalgia, and periorbital edema. He has history of bear meat consumption. Ano kayang possible na causative agent nito? Fever, myalgia, and periorbital edema. Trichinella spiralis, sir. Trichinella, sir. Okay, very good. Trichinella spiralis. Your Toxtaenia solium, usually ito nakikita natin sa mga pork eaters. Your Toxoglasma gondii sa mga pregnant to, especially sa mga cat owners, no? Next, 19. This condition results from the accidental ingestion of parasite eggs. In this instance, the human becomes the intermediate rather than the definitive host. The correct answer is ano kaya dito? Accidental ingestion daw nangyari. Doc. Anong, Trichinella. anong sagot? Sorry? Si Sir Trichinosis, sir. Doc. Okay, the answer here would be cysticercosis. Okay. So the answer is with cysticercosis, specifically from your Taenia solium. Remember si Taenia solium tsaka Taenia saginata? So anong isa sa major differences nila? Si Taenia solium pwede siyang mag-cause ng cysticercosis, si Taenia saginata hindi. Bakit? Kasi yung eggs ni Taenia solium, pag na-ingest natin yan, pwede siyang mag-cause ng cysticercosis, pupunta yan usually sa utak natin o gagala kung saan-saan. Kaysa ginata kasi hindi niya natotolerate yung stomach natin, so namamatay sila. Ano pang difference natin? Remember, Taenia solium, meron siyang tinatawag na rostellum o yung sharp edges, while si saginata naman is wala. Isa pang difference would be the number of branches using your India ink. Makikita natin si saginata, sobrang dami niyang branches. Si solium, kalahati lang nung anong meron si saginata. Or 8 to 12. Next, which technique is most widely used for the confirmation of infection with human immunodeficiency virus? Ano kaya dito? Tawagin natin si Chelsea. Sir, yung letter B po. Western blot. Okay, very good. Your Western blot. So, pag nakita niyo yung question, ang linabas sa question is which technique is most widely used for the screening? Pag screening of infection with HIV, it would be your ELISA. Pero pag confirmation, it would be your Western blot. Remember yung acronym natin, Snowdrop? Okay, next, number 21. So, your obligate anaerobic gram-negative bacilli that do not form spores, grow well in 20% bile, at are resistant to kanamycin and are resistant to kanamycin. Are most likely which of the following gram organism? Sino kaya dito? Anaerobe siya, gram-negative siya, nag-grow siya sa 20% bile at resistant siya sa kanamycin. Sige, walang nagsasalita. Tawagin ko si Amayna. Letter D po, Doc. Bacteroides. Okay, very good. Bacteroides.
Remember your Bacteroides? Siya lang yung isa sa mga bacteria na resistant sa bile. Okay? Gram-negative siya kasi remember yung acronym natin. All cocci are gram-positive except all bacilli are gram-negative except MCC bile. So, wala siya sa MCC bile. Eh, Doc, paano yung lahat naman sila wala? Pero, nakalagay kasi obligate anaerobe na 20% bile. So, si Bacteroides yun. Next. A large gram-positive spore-forming rod growing on blood agar as large raised beta hemolytic that spread and appear as frosted green-gray glass is most likely which of the following organism? Bacillus, Doc. Okay, very good, Bacillus. No, so dito magagamit natin large gram positive. So tang MCC Bell, wala tayong letter P doon. So pwede nang tanggalin si Pseudomonas. Kasi yung iba baka sinulat si Pseudomonas kasi green-gray glass. Adok, swarming yan, possible. Pero gram positive daw. Spore forming daw. Ano bang spore forming natin? It would be your Bacillus tsaka Corynebacterium lang. Pero dito nakalagay din na beta hemolytic. At meron siyang frosted green glaze. So, minsan tinatawag din itong medusa head. So it would be your Bacillus. Next, all of the following organisms are gram-positive anaerobic cocci except sino kaya dyan? B po. Okay. So remember, okay. Actually, the answer here is letter B. Tama, Veillonella. Kasi remember, all cocci are gram-positive except Neisseria, Moraxella, Veillonella. Next, number 24. The cellophane tape preparation for the recovery of parasitic ova is most frequently used to aid in the identification of which organisms. Saan ginagamit si cellophane tape? Enterobius. Okay, very good. Enterobius vermicularis. Okay. Remember, ay. Okay. Sorry ah. Game. So dito makikita kasi natin first is parasitic ova, no, para ma-recover. Entamoeba histolytica, usually sa natin tinitignan to sa stool. Giardia lamblia, sa natin dinedetect either sa stool or we would use the enterostring test. Hindi natin ginagamit ang cellophane. Bakit kailangan cellophane? Kasi yung worm na si Enterobius vermicularis, yung, especially yung adult female worm, tuwing gabi, nagle-lay siya ng eggs dun sa kanyang, sa anus natin, dun sa rectal portion. So, kaya tayo nagkakaroon din ng pruritus ani. Since nandun siya, ang nangyayari dito is kailangan mo gumamit ng cellophane tape para makuha siya. Kasi usually sa stool, hindi siya sasama. Nakadikit kasi yan. Next. Exotic pets are often associated with transmission of what species? Salmonella po. So for exotic steps, Salmonella is correct. No? So letter A. Next. The observation of Koplik spots. Ayan, nagbigay na tayo ng common word. Koplik spots. Associated with fever and rash. Anong diagnosis natin dito? Measles po. Okay, very good, measles. So, pag nakita si Koplik spots, isipin kagad si measles. Next, herpes virus type 2 involves primarily what? Genitalia, Doc. Okay, very good, genitalia. What about pag sinabi nating herpes virus type 1? Oral po. Okay, very good. Oral or your mouth and throat. Next. Next, latent infection. Sino dito ang merong tinatawag na latent infection? Si Doc. Herpes po. Okay, very good. It would still be your herpes. Remember, meron tayong tinatawag na shingles. So, shingles is one of the examples of the latent infection caused by your herpes simplex virus. Ito mga to, sila poliomyelitis virus, smallpox, papovirus, Lassa, wala silang latent infection. Nagkukos lang sila ng infection acutely, pero in the long term, hindi sila yung nagkakaroon ng inactive stage as bigla ma-activate ulit. Next, 29.
In the N-acetyl L-cysteine alkali method of processing sputum specimen for microbial culture, the N-acetyl L-cysteine serves as what? Ano kaya dito? Walang nasagot. Sige, tawagin ko si Aramay. Letter A po. Letter A, very good. It's your digestion. Remember, when it comes to your sputum specimen kasi, maraming mga unnecessary debris na posible from your food na kinain mo, from the acid na meron sa tiyan mo. So, kailangan natin matanggal lahat ng mga debris na yun para talagang ma-isolate natin yung bacteria. So, gagamit tayo ng digestant. Your pH is not really relevant when it comes to isolation of the bacteria. Stabilizer buffer, hindi mo naman need kasi ang gusto mo lang naman makita yung itsura ng organism. Your decontaminant, hindi mo naman kailangan i-decontaminate kasi hindi naman mag-infect na yan eh. Titignan mo lang siya sa mismong slide or sa culture. Next, 30. Which of the following media has a high protein content and requires sterilization by inspisation? Ano kaya ang sagot dito? Anyone would try? Wala. Sige nga, tawagin natin si... Natawag ko na si Arnel, natawag ko na si Chelsea. Danica. Doc, try lang po. Sige. Tayo calculate. Okay. No. So, ang answer talaga natin dito would be your Lowenstein-Jeansign. Bakit yan yung sagot? First, ano ba ibig sabihin ng inspisation? So, itong inspisation na to, ang ginagawa kasi natin dito is ini-increase natin yung viscosity ng fluid. Or ginagawa nating solidify natin. So, paano natin sinasolidify yan? Usually, iniinit natin yan to 80 to 85 degrees for at least around 30 minutes for dire-diretso for 3 days. So, ngayon, bakit natin ginagawa to? Gusto kasi natin siyang matikin para at least mas matagal yung makuha nating process for your bacteria, especially kasi yung ibang bacteria natin kailangan ng matagal na growing process. So, your Lowenstein-Jensen, bakit may special technique na kailangan tayo dito? Sino bang pinapatubo natin kay Lowenstein-Jensen? Anong bacteria ang pinapatubo using your Lowenstein-Jensen? Dominic. Mycobacterium po. Okay, very good. Your mycobacteria. So remember si mycobacteria, sobrang hirap niya din patubuin. Usually, it would take weeks. So kaya mayroong special technique na ginagamit para dun sa agar din niya. Okay, next. 31. In cerebrospinal fluid, the presence of encapsulated yeast are indicative of... Letter C po. Okay, very good. Letter C or Cryptococcus neoformans. Doon pa lang sa encapsulated yeast na nakikita sa cerebrospinal fluid, dapat isipin na kagad to. Ngayon, anong usually ginagamit ng cryptococcosis? Sa cerebrospinal, anong stain ang ginagamit natin? India ink. Okay, very good. Yung India ink, no? So, ginagamit natin yung India ink para sa pagpapacheck kay Cryptococcus. Si India ink is considered as what kind of ink? Of what kind of staining? Negative po. Okay, very good. Negative staining. Next, 32. Causative agents which produce melanin-like pigment. So remember dun sa discussion natin sa PPT, may mga definition tayong binigay. So, causative agents na nagpo-produce ng melanin, sino kaya?
Doc, try lang po. Sige. May dermatophysis. Okay, very good. Your dermatophytosis are the ones that produce your melanin-like pigments. Okay, next, number 33. Mycobacterium tuberculosis produces flat, irregular cauliflower colonies on what agar? O, na-discuss na natin to kanina. Lowenstein, Jensen, agar. Okay. Mannitol salt agar. Sinong bakterya pinapatubo natin dito? Staff po. Sorry. Okay, very good. Your Staph aureus. How about your Sabouraud dextrose agar? Fungal doc ata. Fungi. Okay, very good. Ginagamit natin siya for fungi. How about your cystine tellurite? Diptery. Okay. What about your McBride? Listeria. Listeria. Very good. No, so kailangan yung mga ganyang common agars na matandaan natin kasi isa sa mga pwedeng tanungin yan, at least pag alam nyo siya, 1 point na kagad yan. Next. Chickenpox and shingles are caused by what kind of virus? Varicella doc. Okay, very good. Your varicella zoster voles. Rhinovirus. Para saan si rhinovirus? Anyone? Rhinovirus. Para saan kaya siya? Wala? Try lang po. Sige. Ewan, yun po ba yung sa ah, mga RNA virus na yung nagkakos ng common cold po ata? Okay, very good. So, rhinoviruses are the ones known to cause your common colds. Okay. Varicella, alam natin. Pox virus. Ano kayang kinukos ng mga pox virus? One of this is already eradicated. Smallpox po. Okay, very good. What about your urerovirus? Sige. So, for ureroviruses, ito naman usually nagkakos lang sila ng mga upper respiratory tract infections, no? Okay, next, Epstein-Barr virus. Infectious mononucleosis po. Okay, very good. Your infectious mononucleosis. Next, 35. Demonstration of your Negri bodies is used in the diagnosis of what? Rabies. Rabies po. Okay, rabies. Sa babesiosis, anong usually natin nakikita? Na, Yung Maltese cross doc okay, na very good. Your Maltese cross, no? Next, 36. Biochemically, most Escherichia organisms are? Citrate negative. Okay, very good. Citrate negative. So usually yung E. coli natin, they are indole positive, lysine decarboxylase positive, urease negative, DNase positive, and citrate negative. 37. Which of the following indicates a positive result for the beta-lactamase chromogenic cephalosporin method? Color change. Okay, very good. Ngayon sabi natin, Doc, hindi ko alam kasi kung ano to, paano ko siya masasagutan? Tignan na natin yung question, no? Chromogenic. So, nakita natin tong chromogenic. Alam na natin na color change ang involved. Next, 38. Which of the following tests can give presumptive identifications of Branhamella carteralis? If the isolate is gram-negative Diplococcus, that is oxidase positive and isolated from the middle ear fluid. Beta-lactamase. Okay, very good. No, beta-lactamase test. Next, why would beta-lactamase test be performed with growth on primary isolation media? Sipodo. C. Okay, very good. Bakit C? Kasi remember, minsan kasi ang ginagawa natin, pag may tumubong organism, para ma-differentiate natin kung ano yung organism na yun,
papatubuin natin siya sa different agars na specialized doon sa iniisip natin. Ngayon, once nilipat mo kasi siya, may mga chances kasi na yung enzymes na kailangan nung bacteria is hindi niya nakukuha sa pagpapatubo dun sa kabila. So, yung genetic or arrangement niya nag-iiba. Kaya lagi tayong kumukuha sa primary. Bakit kailangan sa primary? Kasi ito yung galing sa mismong taong infected. So, at least madi-differentiate natin yun. Kasi yung bibigyan mo naman ng gamot is yung mga bacteria na nanggaling dun sa pinakauna. Next, the most common way in which tuberculosis is acquired via the A po. very good respiratory tract. Kaya nga si tuberculosis most common siyang nakikita sa Pinas, no? Parang nasa hangin na talaga natin siya. Usually, ang nag-i-infect lang talaga dito yung mga close contacts or if your health decreases, no? Yung immunity mo bumaba, mas lumalaki yung chance mong ma-infect. Next, shigellosis is common in travelers to developing countries. Infection is commonly acquired through Gastro po ba? paano natin nakukuha sa shigellosis? Sorry, hindi ko narinig. Anong sagot? Shigellosis, saan usually nakukuha? Anyone? GI tract, Doc. Okay, very good. Your GI tract. Ngayon sabi natin, Doc, hindi ko maalala kung saan eh. Isipin na lang natin, shigellosis or shigella, anong usually kinakos niya? It's your dysentery, di ba? O yung pagtatae o yung bloody diarrhea. Usually, ano bang cause natin o ano mga sakit na kukuha natin pag nagda-diarrhea? They are diseases that is acquired through your GI tract. 42. A person who contracts gonorrhea is most likely to have acquired it via C. C. Genital tract. Why? Because your Neisseria gonorrhea is a sexually transmitted disease. So, sa genital tract siya dumadaan. Next, 43. Which of the following organism normally inhabits the healthy human oral cavity? Sino kaya dito? Any guess? Di po ba, Doc, sir? Di po. Oral. Orale. Okay, very good. It's your Mycoplasma orale or M. orale. From the word itself, orale. Ibig sabihin nakikita siya sa oral cavity. Usually kasi yung mga pangalan talaga ng mga bacteria natin, some of them related sila sa kung anong ginagawa nila o kung anong location nila o kung anong sakit na tinakos nila. Kaya makikita nyo halos lahat ng mga nagkakos ng pneumonia, pneumonia yung tawag sa kanila. Next, Chlamydia trachomatis infection may result in ano kaya dito? Anong infection ang kinukos ni Chlamydia trachomatis? Sige, wala nagsasalita. So, tawagin ko si Jason Andre Bustillo. Sir, yung sagot sa plug. Ano po? Saan din? Non-gonococcal po. Okay, very good. No? So, yung Chlamydia trachomatis natin, nagkakos siya ng non-gonococcal urethritis. How about your ornithosis? Sino nagkakos ng ornithosis? Tawagin ko si Nicole Joyce. Hindi ko po sure, sir. Sorry po. Sige, okay lang. So, for ornithosis, it's your Chlamydia pistachi or sinatawag natin pistachosis. How about your Pontiac fever? Eugenella daw. Okay, very good. It's your Legionella. How about your Brill's disease? Sino nagkakos ng Brill's disease?
Ricochet po. Okay, it's your rickettsia. So your Brill's disease, tinatawag din siyang Brill-Zinsser disease or epidemic typhus, no? Sila yung sino nagko-cause nito? Si Rickettsia prowazekii. Okay. How about your undulant fever? Rosella. Okay, very good. It's your brucella. Okay, next. All of the following bacteria are anaerobic except so lahat daw sila anaerobic except for one. Sino kaya yung except na yun? Moraxella catarrhalis. Okay, very good. It's your Moraxella catarrhalis. So, halimbawa, nakalimutan nyo. Based no sa mga previous questions natin, alam na natin na si Bacteroides tsaka si Clostridium is anaerobic. So, tatlo lang yung choices. Pagdating sa board exam, i-maximize nyo lahat ng mga cases kasi usually, nagbibigay na sila ng mga patterns like gram-negative, oxidase negative, indole positive. So, pag sa mga susunod na questions, may tinanong na tungkol doon, sure kayo na si E. coli yung kanina. So, binaliktad nyo. At least, makukuha nyo yung mga ibang answers based dun sa previous questions. Posible bang nangyari yun sa boards? Yes. During my time, may mga questions talaga ako nasagutan dahil dun sa mga previous questions nung binalikan ko siya. So, wag na wag magmamadali. Binigyan kayo ng 2 hours. Kung kailangan maubos yung 2 hours, okay. Kung kayang tapusin ng 1 hour, okay din. Pero wag na wag mamadaliin. Make sure at least nakakadalawang basa bago ipasa yung exam. Okay, next. Carbon dioxide is required for the primary isolation of what organism? Neisseria balok. Okay, very good. It's your Neisseria gonorrhea. Your Mycobacterium tuberculosis, usually, ang kailangan natin dito is yung agar talaga specific sa kanya would be your Lauridstein-Jensen. Staphylococcus, wala naman tayong specific na requirement sa kanya. Ang ano natin dyan is pwede siyang tumubo sa mannitol salt agar kasi salt tolerant siya. Treponema pallidum or your syphilis, anong kailangan tandaan dito would be your negative staining using your dark field microscopy. Next, 47. Which of the following organism is to date considered universally susceptible to penicillin? So hanggang ngayon, tumatalab pa rin sa kanya si penicillin. Sino kaya dito sa mga to? Sige, tignan natin. Streptococcus Ninyaline. pyogenes po, sir. Okay, sige. Very good. It's your Streptococcus pyogenes. Your Streptococcus pyogenes hanggang now, hanggang ngayon, tumatalab pa rin sa kanya si penicillin. Kaya siya pa rin yung drug of choice natin sa mga cases of pharyngitis, especially for their complications such as RHD or rheumatic heart disease. Ngayon, pag nagkakaroon kasi tayo ng rheumatic heart disease, nagbibigay tayo ng mga antibiotic, usually penicillin as prophylaxis. Ginagawa natin to every 21 days. Ngayon sa some articles, sinasabi na at least for 10 years. Sa iba naman is at least the age of 21. Pero yung duration niya would be every 21 days. Next. Proper collection of a sample for recovery of your Enterobius vermicularis includes collecting. Letter A po. Okay, very good. Letter A. So, based on sa question kanina, nakukuha din, libaw, hindi tayo sure dito. Based sa previous question natin, okay, alam na natin na ito yung sagot, no? Next, the causative agent of cysticercosis, na-discuss natin kanina. Letter C po. Okay, very good. Taenia solium. Next, the scolex of Taenia saginata has? For A soccer. Okay, 4 suckers. Remember, wala siyang mga hooks na nakikita. Wala tayong rostellum sa kanya eh. Suckers lang yung meron siya. Si hooklets kasi nakikita natin yan kay solium. So yun na yung end ng ating 50 item quiz. May mga tanong ba regarding dun sa mga tinanong questions natin? Sir, yung sa number 10 po. Okay, so number 10.
Okay, anong question natin sa number 10? Sir, hindi po ba siya parang okay lang din na maging alpha hemolytic since parang belong po si strep naman ni Dukan? Parang ganun po. Yes, pwede siya. Pero kasi ang question natin, ang ano na kasi natin dito would be choosing the best answer. Your Streptococcus pneumoniae is also an alpha hemolytic. Pero remember, sa alpha hemolytic, nandun din yung strep viridans. So, hindi natin madi-differentiate. Pero si Optochin kasi, specifically, ginagamit natin yan for your Streptococcus pneumoniae. So, posible ba siya? Yes, kasi same din naman yon. However, sinasanay na natin kayo na as early as now, kahit na merong dalawang sagot na possible, you need to discern which is the best. So, from all of the choices, the best would still be your Streptococcus pneumoniae. Okay po, sir. Thank you po. Sige. Any other questions? Wala na? Doc, Okay. ganun po ba ulit sa next quiz? Bali, majority is bacteriology, tapos sumunod para, tapos yung remaining po, Myco tsaka Vero. Ang masasabi ko is possible, pwede kong damihan, pwede kong hindi. Kasi pwede kasing i-focus nyo lang yung bakte tapos kalimutan nyo yung ibang subjects. Just try to study the major facts. Kasi itong ginagawa nating exam nyo tsaka quizzes nyo is to prepare you for the board exam. Kaya marami sa mga tanong ko is yung mga most common na dapat talaga alam nyo na. So, posibleng magtatanong ako, pwedeng damihan ko ng konti yung mga Vero o yung Myco, pero most likely, yung mga most common naman yung tatanong ko. So, make sure to study all. Walang iiwan. Okay po. So, your next quiz, ang pagkakaalam ko is either Wednesday or Thursday. So, ang gawin natin kung kailan man kayo nag-quiz, 5 o'clock that day tayo magde-discussion. So, confirm na lang natin sa CI nyo kay Sir Dante kung kailan yung exam, tas the day itself, 5 o'clock, doon tayo mag-rationale. So, pasabihin nyo mga iba yung classmates kasi half lang yung sa inyo yung pumasok ngayon, no? Sayang, kasi pagdating sa midterms, more of cases yung gagawin kong questions para talagang mahasa kayo. Doc, Yes? sorry po. Kakauwi ko lang po kasi if okay lang po, kahit po pa rundown lang po ulit yung from the start. If kahit letters lang po. Yung sa answer. Yung answers. Sige. Opo. Sorry po. Sige. So, number 1, ang sagot natin dito was 70K. Kasi dinivide natin si 70 kay 0.01. Next, dark field microscopy, ginagamit natin siya for Treponema pallidum. Pag nag-cleanse tayo ng skin, usually dapat yung iodine natin 60 seconds nasa skin. Your CNA, ginagamit natin siya for your Staphylococcus aureus. Blood agar plate sa sheep. Your CCFA, ginagamit natin siya from the recovery of Clostridium perfringens. Clostridium difficile. 7, biologically and industrial important na nagwalang infection sa humans is Saccharomyces. Associated with bacterial adhesion would be your Pilus or Pili. Next, a reliable test for differentiating Staphylococcus from other is your coagulase. Optochin natin is para kay Streptococcus pneumoniae. Pag nag-positive siya, usually it's pneumococci. Important cause ng pharyngitis is your Strep pyogenes. Most frequent cause of heart valve na prosthetic, it's your Staphylococcus epidermidis. Children who have infections with beta hemolytic can develop acute glomerulo. Number 15, which of the following best Streptococcus from pyogenes? It's hydrolysis of your sodium hypurate. Number 16, most critical distinction is still your coagulase production. Eye infection ng Acanthamoeba, usually contact lens na solution na contaminated. Dito, fever, myalgia periorbital, bare meat consumption, ibig sabihin si Trachinella spiralis. Accidental ingestion ng eggs, accidental, so cysticercosis. More widely used for the confirmation, pag confirmation, western blot.
21, obligate anaerobic gram-negative bacilli. It's your Bacteroides. 22 natin na meron siyang large race, spore-forming. It's your Bacillus. 23, lahat daw gram-positive except si Veillonella, gram-negative. 24, cellophane tape para kay Enterobius. 25, mga exotic pests nagkukosa ng Salmonella, Koplik spots, measles, herpes virus sa genitalia. Latent infection, nakikita natin ang latent infection sa herpes simplex virus. 29, N-acetylcysteine, ginagamit siya as digestion. High protein contents, inspisation, Lowenstein-Jensen. CSS, encapsulated yeast, cryptococcosis. Causative agent ng melanin is your dermatophytosis. Mycobacterium, ginagamit nating agar, Lowenstein-Jensen. Chickenpox and shingle, it's your varicella zoster. Negri bodies is your rabies. E. coli are citrate negative. Which of the following indicates positive result? Chromogenic color change. Presumptive identification ng Brahmhamella, it's your beta-lactamase. Beta-lactamase, tinitignan natin sa primary kasi pwede mag-change yung plasmid coding. Most common way, respiratory tract, pag TB, pag shigellosis, gastrointestinal tract, gonorrhea, genital tract, normally inhibits the oral cavity, orale, chlamydia trachomatis, ang kinokoses non-gonococcal urethritis, lahat sila anaerobic except yung moraxella, carbon dioxide ginagamit for Neisseria gonorrhea, considered universal susceptible sa penicillin, still Streptococcus pyogenes, Enterovius vermicularis, Scotch tape method, cysticercosis, Solium, at ang taldinata is may 24 hooklets. Ay, sorry. Thank you po, For Doc. suckers pala. For suckers. Thank you po. Okay. Kung wala naman ng questions, so that's the end of our topic. See you on your next quiz rationale. Thank you po. Po.